Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kasama nating tumawid sa 2026 ang isyu ng korupsyon. Alam po ng buong bansa yan. Abay, wala pa rin napapanagot na malalaking isda, ika nga, sa mga sangkot sa mga kontrobersyal na flood control projects ng DPWH at mga kasabwat na contractors at mga politiko. Ang iba niya binoto mo pa. Ganoon na nga siguro kalalim at kalaganap ang korupsyon sa pamahalaan na hindi talaga masisibat ang mga tiwali. Patuloy pa nga sila sa kanilang pagnanakaw. Hindi sila tinatabla ng hiya at patuloy na kumakapit sa kanilang pwesto. Aba, tuloy ang kanilang ligaya. Kaya hindi natin masisisi ang marami sa atin kung naniniwala silang talamak ang korupsyon sa gobyerno. Sabi nga endemic. Sa survey na ginawa ng Pulse Asia noong Disyembre, lumabas na 94% ng mga kalahok ang nagsasabing widespread o laganap ang katiwalian. Nasa 7 sa 10 respondents o 74% ang naniniwalang tumindi pa ang korupsyon sa nakalipas sa taon. Sa kabila nito, 43% ang hindi sang-ayon sa pananaw ng normal na bahagi ng politika ang katiwalian. Pero hindi naman nalalayo ang mga may kabaligtarang paniniwala na 41% ang sumasang-ayon na normal na ang korupsyon sa ating politika. Ano-ano naman ang itinuturing ng mga respondents na forma ng korupsyon? Nangunguna sa listahan ang pagtanggap o pagbibigay ng suhol. 74% ang nagsabi nito. Sumunod ang maling paggamit ng pera ng bayan para sa mga nasa gobyerno o ng pera ng kumpanya para naman sa mga nasa pribadong sektor. 66% ang nagbanggit nito. Itinuturing ding forma ng katiwalian ang pagbibigay o pagtanggap ng kickback. Tinukoy ito ng 64% ng respondents. Pero hindi ganoon karami ang nagsabing itinuturing nilang uri ng katiwalian ang nepotismo o favoritism sa pag-eempleyo o promosyon at ang kabiguang ibunyag ang tinatawag na conflict of interest. Wala pang 40% ang nagbanggit na may tuturing na korupsyon ang favoritism na ibinibigay sa mga kamag-anak o mga kaibigan na hindi tinitingnan o sinusukat ang kanilang pagiging karapat-dapat. Nasa 21% lamang ang nagsabing katiwalian ang hayaang gamitin ng mga tao ang kanilang kapangyarihan o posisyon para isulong ang iba pa nilang mga interes. Halimbawa ng conflict of interest, ang paggamit ng mga politiko sa kanilang posisyon para makakuha nga ng malalaking kontrata. Ang kumpanyang pagmamayari ng kanilang mga pamilya, kamag-anak o kaibigan. Kung malinaw sa atin ang kahulugan ng korupsyon, kamumuhian natin ang lahat ng forma nito. Ang nepotismo at conflict of interest ay mga ugat ng katiwalian, pero sa lumabas sa survey ng Pulse Asia, mukhang tanggap ng marami sa atin ang korupsyon. Lalo na kung magbubunga ito ng trabaho o iba pang kapakinabangan. Hindi kaya guilty rin tayo sa korupsyon kaya hindi natin napapanindigan ang paglaban dito. Kaya ito'y isang palaisipan sa ating mga kapanalig. Kasama natin ang Santa Iglesia sa paglaban sa anumang uri ng korupsyon. Hindi natin sinasabing malaya ang simbahan sa katiwalian. Pero malinaw ang mga turo nito laban sa gawaing pinagnanakawan ang mahihirap. Pinalalawak ang kawalang katarungan at naglalantad sa marami sa buhay na labag sa kanilang dignidad. Sa paniniwalang ito, nakaugat ang tungkulin ng simbahang isulong ang malinis na pamamahala. Pero mahalagang batayan din natin ang ating mga sarili. Nakapaloob ang korupsyon maging sa mga karaniwang ginagawa po natin. At hanap ito ng paraan para manuot sa mga buhay ng ating lipunan. Kung hindi natin nakikita ang problema, ang paggamit ng ating mga koneksyon para makapagtrabaho o ang paggamit ng posisyon natin para makinabang ang ating pamilya,
abay pinalalakas natin ang korupsyon. Basta conflict of interest. Mawawalan po tayo ng kredibilidad na labanan ang katiwalian. Kaya mga kapanalig, ang paglaban sa korupsyon ay nagsisimula sa pagtutol na gawing normal ito. Ang paglaban sa korupsyon ay nagsisimula sa ating sarili, sa pagtanggi sa suhol, sa pagiging tapat sa trabaho, at pag-uulat ng nakikitang katiwalian. Wika nga sa sulat ni San Pablo sa Efeso 5:11, huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Kapanalig, ang korupsyon ay korupsyon. Kahit anong kulay wangis nito, dapat po nating kalamanin, pagtulungan, pagkaisahan. Ang katotohanan, ang kalinisan, ang transparency, ang siyang magpapalaya sa atin. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.